Bukas ang aircon maghapon at magdamag, ilan lang yan sa mga ginagawa natin ngayong summer habang init na init sa loob ng bahay. Pero, kumusta naman ang bill nyo sa kuryente, mga kada? Last year, parang umaabot lang ng 2,000 yung kuryente namin. Ngayong summer ata, parang aabot na ng 20,000. Last year, ang kuryente namin, 1,500 lang. Naku po, ngayon, 2,500 na. Ang galing! Last year, yung kuryente namin, umabot lang ng 2,500. Ngayon, umabot na ng 6K. Yung kuryente namin last year, halos 2 to 3K lang. Pero ngayon, 5K na! Ito na nga ba sinasabi ko eh. From 2,800, ayan na, congratulations. 4,000 na nga tayo. Ang bilhin namin 1,500 lang. Ngayong summer nag 2,500 na. Napakainit ng panahon. Ayan, at para mapag-usapan natin kung ano nga ba ang epekto ng painit na panahon sa pagkonsumo natin ng kuryente, makasama po natin ngayong umaga ang Vice President and Head of Corporate Communications ng Meralco. Let's all welcome Sir Joe Zaldarriaga. Since time immemorial, siya na talaga lagi nag-explain. Yeah. Pia, it's a pleasure to be here and sa lahat ng mga nanonood, magandang umaga po sa inyong lahat. Diba, kapag tinatamaan na ng init ng panahon, yes, kayo na yung next na yes, pagtutuunan ng pansin pagkatapos ng pag-asa. Totoo yan. Ano po ba, Sir Joe, ang dapat nating malaman tungkol sa pagkonsumo natin ng kuryente, especially during this very hot season? Since we're already in the summer months, Pia, ito yung tinatawag naming seasonality of consumption. From March hanggang sa first week of July, makikita mo na sumisipa yung konsumo. Mararamdaman mo naman di ba? When you go out, yung heat index, napakataas. And there is a correlation between temperature and electricity usage or consumption. Tumataas yan anywhere between 10 to 40%. So asahan mo na, pagpasok ng summer months, dalawang titingnan mo dyan, yung konsumo mo at yung presyo ng kuryente, because there is also pressure for prices to go up dahil dun mismo sa spot market, yung wholesale electricity spot market, tumataas din ang presyo kasi tumataas ang demand. It's really a supply and demand situation. So kami, like for example, for today, naka-yellow alert tayo and there are parts of the day na naka-red alert. Ibig sabihin nun, medyo manipis yung reserba or wala na tayong reserba. So may posibilidad na wag naman sana nakapusin. Mabuti na lang ang Meralco nakipag-ugnayan dun sa ating mga malalaking customers, yung industrial, commercial. So bibitaw muna sila sa Meralco system at paandarin muna yung genset nila. So kung ano man deficiency ang magkaroon sa araw na ito, at least kahit papaano makakapasok yung additional load na hindi nila gagamitin. At tayo, na wala naman mga... naman sila, sir. Yes, actually, it's a voluntary program. Pero kami nagpapasalamat dito sa aming mga partners na industrial at commercial establishments. Marami pong salamat sa inyong lahat for participating in the program. In fact, nung nakaraang linggo, Pia, meron ngang hindi kasama sa programa pero nag-deload na rin ang kanilang capacity para lang makatulong. Ito talaga bayanihan ng buong sektor ng enerhiya. Sir Joe, kung alam naman po pala natin na from March to July, napakataas ng power demands natin, hindi po ba tayo pwedeng also mag-seasonal loading ng sources ng ating power? Napakagandang question yan, Pia. In fact, ang Meralco, we make sure na lahat ng requirements namin in terms of the needs of all our customers are concerned is fully covered through yung tinatawag na bilateral contracts. Ito yung kontrata namin doon sa mga power generators. And two, of course, we source part of our supply doon sa wholesale electricity spot market. Kaya lang itong taon na ito, nagkataon, napakataas ng temperatura. I think it's one of the highest in recent years. So, although we have adequate capacity, so to speak, in normal times, pero iba yung heat index ngayon, iba yung temperatura, napakataas. So talagang nagkakaroon ng challenge dun sa supply situation natin. So ano ang solution?
Well, I was asked this several times, in fact, even last week. We need to add more capacity to the system. Ibig sabihin, kailangan natin ng mas marami pa mga planta ng kuryente, yung mga bago, yung mga kayang tapatan sakaling magkaroon ng talagang matataas na temperatura pagdating ng summer months. We need more additional power plants. Paano po yun i-enact? Sa Kongreso po ba mangyayari to? Hindi naman. It's a matter of investments. We need to encourage, I've been saying this, no? And actually, hindi lang ako, kundi pati na rin yung maraming thought leaders sa energy industry. We need to encourage more investments in the power generation sector para mapunuan. Infrastructure, that is correct. Supply. Additional supply. That's correct. What we need, especially now na nakita mo naman yung mga heat index, Pia. Ako, I just turned 60. Early part of the year. Happy birthday! Congratulations! So, dual citizen na tayo. So, ang napansin ko lang, iba yung init. Iba talaga, sir. Kung ikukumpara mo sa mga nakaraang taon. So, sabi ko nga, it seems, given this situation, we really need to be prepared, kaming lahat, sa energy industry. At nagtutulong-tulong naman kami. Okay. So, kung meron pong, yun po as in an industrial level, yes. As in a consumer level, o non-consumer level po, Sir Joe, ano pong maaring gawin ng ating mga kada para makatipid-tipid? But still live a comfortable life. Para sa mga mahal nating electricity consumers, mga customers po na Meralco, ang kailangan natin pagtuunan ng pansin, ano po ba itong mga appliances na madalas natin gamitin pag panahon ng summer months? Number 1, air condition. Yes. So ang air condition dapat panatilihing nasa magandang kondisyon. Hindi yung andumi-dumi dapat kasi nalilinis na mabuti. Kasi sayang yung energy. At yung madumi. Temperature level, Pia, kung kaya naman, no? Hindi ganun kalamig, 25 degrees. Siyempre, mas malamig ko nasa 18. Kaya lang, pag nasa 18, malakas kumonsumo ng kuryente. Okay. 25 is the optimal level. Hindi ganun kalamig, hindi ka naman huhula sa init, no? Komportable ka lang. Pero ang pinaka-importante diyan, komportable yung bulsa mo pagdating ng bayaran. Pangalawa, electric fan. Lahat ng mga electric fans natin sa bahay, sabay-sabay paanda rin yan. Grabe, you really have to cope with the heat, di ba? Panatilihin ho nating malinis yung mga motor. Natural lighting, kung pa pwede, wag na tayo magbukas ng ilaw sa umaga o hanggang early afternoon. Kung saan kasagsaga naman ng init ng panahon, mapasok naman yung natural lighting. So gamitin natin yun. Yes. And all of these things, when you add it all up, somehow will help you in terms of managing your overall consumption. Ito po, may debate po rather than halimbawa, turn on po mga 5 or 6 na electric fan. Mas sulit po ba na bumili na lang ng isang aircon at yun na lang po ang gamitin kaysa 6 or 7 electric fan na tuloy-tuloy ang ginagamit? Actually, Pia, that's a matter of choice on the part of the consumer. But air conditioning units consume much more compared to appliances, even if these are more than 2 or 3. Kasi maliit lang ang motor ng electric fan. Unlike yung compressor, yung consumption ng compressor ng aircon, yan ang talagang driver ng increase ng mga residential customers namin every month pagka summer months. Yung kuryente po namin, nag-additional 4,000 a month sabi ng mister ko yung yung solar panels. Well, how useful are these, sige, sir? Plug ko na rin yung aming pong subsidiary. We have a subsidiary called M-Spectrum. They install solar rooftop panels kung gusto ninyo mag-avail. May investment cost lang yan, Pia. Sa umpisa. Sa umpisa, no? But if you export that to the system, ibig sabihin, through the net metering program of Meralco, which is really being encouraged even by government, in the long term, syempre may savings din yan. But there is an initial na investment na kailangan mong gawin. So it's, again, at the end of the day, it's the choice of the consumer. For those who can afford the solar panels sa kanilang mga bahay, they do that. Pero Marami worth it naman po yung initial investment in the long run sa I would believe so. Kasi at the end of the day, it's really getting your ROI over a certain period of time. And if you will be able to recover it, for example, after the 7th year, medyo malaki na yung magiging savings mo sa electricity bill mo every month, then I guess sulit naman.
Sulit naman. Ano po ang masasabi natin dun sa mga kada nating nakaka-experience ng rotational brownout, Sir Well, Joe? medyo so far siniswerte pa tayo ng konti, Pia, kasi nagkaroon tayo ng rotational brownout last week pero ang ikli lang. Hindi naman siya inabot ng masyadong matagal. I think it was just a couple of hours. And kahit red alert, pumapasok nga yung interruptible load program natin, so it saves the day. But again, as I mentioned, we really have to be able to cope with the rising demand through any which way we can, even as consumers. Yung energy efficiency, gawin po natin as our way of life. Yung paggamit ng kuryente, matalino, masinop, maayos na paggamit, wag po tayo mag-aksaya ng kuryente because at the end of the day, when you waste electricity and when you don't exercise energy efficiency, it hits you in the pocket. Yes. So, kailangan tuloy-tuloy lang po natin na panatilihing maayos yung ating paggamit ng kuryente. Wag po tayo mag-aksaya. Oo. Last na lang, Sir Joe, yung po bang pagtanggal sa mga sockets ng ating electrical appliances, meron po, of course, we're trying to prevent fires also. That's why tinatanggal natin. Pero may konsumo po ba yun pag hindi tinanggal? Yes, yung mga tinatawag na vampire load, no? Ito yung nakasaksak yung TV mo, may makikita kang kulay pula. Ibig sabihin nun, nag-absorb ng energy yon. So, gumamit ka lang ng power strip o hugutin mo na lang para totally wala na siyang consumption. At siguro, Pia, ito parang warning na din. Ang dami ngayon, it's proliferating itong mga so-called quote-unquote energy-saving device, yung ipa-plug mo lang parang magic, makakatipid ka sa konsumo. Budol yun. Wala akong katotohanan yun. There is no such thing as an energy-saving device. Yung isang parang Facebook post na gamit pa ako, parang ginawa akong AI na ine-endorse ko daw, no? So, wala po akong ine-endorse. Ang inyong lingkod, wala pong ine-endorse na kahit anong energy-saving device dahil bogus po yan. Nakakatawa, Sir Joe. Sobrang ka na, you're so associated with kuryente na ginagamit ka ng... Yes, so yan yung mga fake news. Oo. Ginagawa ng endorsement ng fake news para sa mga appliances. Yung inverters, totoo po Well, yun. inverter technology, yes. That is... nakakatipid talaga na. Nakakatipid yan, especially if your usage is long haul. Ibig sabihin, over a certain period of time, pag ginagamit mo yung inverter, talaga makakatipid ka. Pero wag naman yung may mga lumabas din last year, yung inverter daw yan, so mag 24 oras ka, nabudol din. Kasi as long as electricity is being consumed, over a long period of time, that will eventually redound to more kilowatt hours used. And more kilowatt hours used simply means mas babayaran mo yan per kilowatt hour. So tataas yung bill mo. So talagang it's a matter of how do you want to use electricity in the wisest way possible. Yung makakatipid ka pero komportable ka pa rin. It's really a matter of choice. At ipa-plug ko na rin, Pia, kung pwede. You can access our energy saving tips through our website at www.meralco.com.ph. We are also on social media in both Facebook and Twitter. At ako, plug ko na rin yung Manong Joe po. Sundan po ninyong lahat sa Facebook. Sa Manong Joe, sana po yung ating status as third most expensive in Southeast Asia ay mawala na rin. Well, if they listen to your advice, I think it will happen. Well, hopefully, with more consciousness in terms of electricity usage, yung maayos, masinop at matalinong paggamit ng kuryente, ma-achieve natin yan as much as we want to in our own consumption. Maraming salamat, Manong Joe, sa pag-explain sa ating mga kada ng mga misis, ng mga mister, na baka sakali talaga nagkakamot na kung ba nakakakamot na ng ulo pa ba, ano ba nangyayari dito sa bill natin. So maging masinop nga po tayo at maging matalino sa paggamit ng ating electricity. Maraming salamat po, Sir Joe. Thank you, Pia. It's a pleasure. Nice to see you again. Nagkakabulan lang tayo ng mga kung saan pupunta ng stasyon. Salamat po. Thank you. At mga kada, sana po ay nakinig tayong mabuti para sa mga ikatitipid natin sa kuryente ngayong napakainit na panahon. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and
and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!